Yung concern, yung nangyayari kasi sa PYTF o doon na nakaka-attend na parang may mga iba-isa tayong grupo. Tapos nagkaroon na ng division dahil nga sa ganitong klaseng mga usapin. Which is very obvious. Iba yung grupo nila Pastor Brooks, tapos itong grupo nila Pastor Anton. Talaga. Na may mga ganitong Bible study na hindi nakakasama din pa kasi invited naman pero hindi sila nag-join dahil alam nila na tatamaan din yung theology nila. Which is something na pinag-usapan ng medyo hard pa dapat yung mga ganito talaga. And then, inisip ko ngayon kung ano ba to, worth it ba na magkaroon ng ganitong conversation ng palagi. Na nakikita natin yung scriptures in the light na mag-improve yung wisdom natin. Pero at the same time parang nagkakaroon ng panlalamig sa fellowship with the other pastors. So doon pumasok na yung topic na kailangan ba talagang pag-usapan itong election or anything else kasi hindi naman siya makakapit sa salvation. So hindi pa siya pag-usapan natin pero to the point na parang nagiging main or primary conversation. At inisip ko na worth it pa. So yung sa akin question lang. So yung stand ko naman pagdating dyan is very open ako. Wala akong problema. Iniisip ko nga. Kung makarinig ako ng ganitong doctrine or katuruan tungkol dyan, it doesn't hit me. Walang problema yun sa akin. Basta ako, ang understanding ko from the scriptures that ang Panginoon Diyos, yung ako yung pag-usapan natin yung Romans 8, diba? Out of His foreknowledge of everything, kilala niya kung sino yung mga sa Kanya. That's why He elected them. Then, hindi rin naman natin pwedeng i-take yung glory na kaya ako inilect ng Panginoon kasi pipiliin ko siya. Hindi rin natin pwedeng isipin yan. Primarily because we cannot choose Him kung hindi niya i-reveal yung sarili niya sa atin. That's why galing pa din pala talaga sa Panginoon yung ano natin, yung kaligtasan natin, at yung pagkaka-elect natin. Then out of that, yung pagkakapili sa atin ng Panginoon, kung saan point man ng buhay natin nangyari yung karanasan na yun, then we will have this life na justify tayo, diba? Sinasanctify tayo ng Panginoon. So, yun yung dahil pang detalye yan, pero yun lang yung pinaka-overview so far. Pero yun, sagutin muna siguro natin kung gaano ba siya kahalaga. Worth it ba siya pag-usapan kung hindi naman siya maka-apekto sa ano natin, fellowship natin. Ayun lang. Okay po. Sige. So, siguro yun ang wala siguro yung pag-usapan natin. Gaano pa kahalaga talaga yung maunawaan natin yung election at yung position. Ba't ibang position dito? Sige po. Yung Baptist at Reform Baptist. Sige po. Kung may i-discuss kayo, very open talaga ako sa ganyan. Hanggang tayong pagkakalis na ito. Gano'n po kahalaga pag-aralan nitong doctrine of election? Ilagay natin sa mas may event. Ako una? Walaan mo, ilan Wala ako. taon na si Pastor Joel? Walaan. Baka basta more than 43 active. Walang namin na nakaraan. Pinati siya nakaraan sa Serial. POT. Nagawala din naman. Mahalaga siya, doon nag-get mahalaga siya pag-usapan. Pero kung dumadating sa point na nagiging cause ng division, doon sa mga iba, yung stand, worth ba na pag-usapan ba ng pastor? Okay. Ang mangyari niyan, kung yung worthiness ay nagiging relative dahil sa yung ang ano dun ay nagiging worthy lang, parang ang dating dito sa akin sa tanong na yan is magiging worthy siya kung hindi siya mag-create ng division. At yun ang parang pumapasok sa akin assumption. And kung mag-create siya ng division, hindi siya worth. Parang may presumption na gano'n, no? So, since pareho tayo na, naniniwala na yan ay mahalagang pag-usapan, no? Pero
I assume na sa tingin mo, Pastor, is kung mag-create ng division is parang hindi worth it. Ganun ba, Pastor? Kaya na nangyayari ngayon. Okay. Na may iwas na. So, Kasi pag may mga, madaling salita, may pangkat ng mga intellectual, tsaka pangkat ng mga emotional. okay. Ganda ng mga ibig sa Okay. sa Kasi yung ang pumapasok sa isipan ko, Pastor, so pareho naman tayo agree doon. Yung mahalaga na pag-uusapan kasi may sinasabi rin sa atin sa Hebrews 10:23, di ba, no? Na sinasabi doon na yamang nalaman natin na malapit na, no? Tayo mga aralan sa isa't isa. So, ibig sabihin, it's a command, no? Kung hindi man natin i-take yan as a command, at least a good advice, no? Na mga aralan sa isa't isa. Ngayon, yung kasing na-offend, ano yun eh? Sa kanila yun eh. Kasi hindi naman lahat na-offend. Di ba? Na yung iba, yung tinitake nila na additional learning sa kanila. Although hindi yun ang kanilang leanings, pero at least meron silang nalalaman na yung kasamahan nila ay ganun pala ang stand niya. So, parang pwede rin niyang bigyan ng konsiderasyon para patibayin yung tinatayuan niya. Diba? Kumbaga, hamon din sa kanya yun eh. Ito bang tinatayuan ko? Ito ba ay kaya kong panindigan in light doon sa yung sinasabi nila? So, doon maisip niya na mas matibay yung kanya. So, magkaroon pa siya ng kapanatagan sa sarili niya na mahina yun. Sa tingin ko, mali yun. Kasi may mga sagot siya sa isipan niya, although hindi naman niya sinasagot ng harapan, pero pag nagpe-present yung isa, nasasagot niya sa sarili niya. Ito yung yung sagot dun. So, nagkakaroon siya ngayon sa sarili niya. No? Ang problema, hindi naman lahat gano'n, di ba? Gagaya na sinabi mo, yung iba na offend. So, I think na sa parte ng mga na-offend, yun ay immaturity sa kanila. No, kasi tayo mga pastor, nakikinig din tayo sa ibang mga theologians, or kung hindi man, nagbabasa rin tayo ng mga books ng theologians, or nanonood tayo sa mga tele-evangelist, no? Na kung saan, may mga sinasabi rin sila na hindi naman natin nagugustuhan. Hindi na naman tayo makakapag-react, hindi mahamon tayo, hindi natin parang mabe-verify, no? Sila sa kanilang sinasabi kasi one way lang 'yun, monologue lang 'yun. Mas advantage kung tayo mismo, no? Na kung saan ay pwede mong i-challenge 'yon or pwede mong i-verify yung sinasabi niya para makatiyak ka doon sa tinatayuan mo. At kung nakikita mo na parang mas favorable yung kanyang tinatayuan na, di ba? So, ibig sabihin, yun ay humility on your part, no? Na ma-exercise mo sa ganun. Kaya, on that thinking, sa akin, is worth pa rin siya kahit na merong iba na maaring matisod. Kasi meron namang iba na ma-edify doon. Either ma-edify siya dahil iniisip niyang mas maganda yung kanyang tinatayuan, or ma-edify siya dahil maitutuwid siya. Sige po. Thank you, Pastor Joel. Bronton, worth it ba na pag-aralan? Para sa akin, worth it, lalo sa ating mga pastor. Siguro yung level kasi natin bilang mga pastor, kumbaga, diba, one step ahead tayo sa mga members natin. Now, doon man tayo sa issue nung maaaring baka ma-offend sila. Sa totoo talaga, katotohanan na nakaka-offend. Diba? Nakaka-offend talaga yan. Now, bilang mga leaders o mga pastors, dapat alam natin yung stand natin. Kasi nga, sabi nga ang isang tao kasi, defensive mechanism ng isang tao pag hindi niya gusto yung kanyang naririnig, doon siya, yung kanyang defensive mechanism na na-offend siya. Para hindi na siya i-pursue pa sa kanya yung truth na nakaka-offend sa kanya. Isang defensive mechanism natin mga tao. Kasi tayong mga pastor, pag tayo na tayo ng katotohanan, dalawa lang yan. It's either tayo ay tumigas ang ulo natin, tumigas ang puso natin, or
tanggapin natin ang katotohanan. Sa ginugol ko yung Acts chapter 10. Hindi. Oo, Google eh. Buti lang may internet eh. Hindi na ako maasa sa data eh. Sa Acts 17 verse 10 hanggang 15, sabi po dito. Ito yung patungkol po sa Berean Christians. Sabi dito, the brothers immediately sent Paul and Silas away by the night to Berea, and when they arrived, they went into the Jewish synagogue. Now, these Jews were more noble than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. So meaning, yung mga Berean believers na to, talagang kung narinig nila na nag-teach doon si Paul at si Silas, ang sabi dito, all eagerness examining the scriptures daily to see if these things were so. Sabi pa dito 12, many of them therefore believed, with not a few Greek women of high standing as well as men. But when the Jews, makita natin dito, di ba, ang ano ng scripture sa mga Berean ay mga noble, di ba? So kung palalaliman pa natin yung kanilang paano ba yung sa New Testament, paano ba sila mag-usap sa public, di ba? Doon uso yung debate, yung open debate. Kaya yung mga tao doon, sanay sila ng yung ganung conversation. Kasi nga, yung Greek culture ay tinuruan sila, di ba? Yung public speaking sa kanila, yung mga orator nila, di ba? So, yung mga Berean ay talagang talagang yung katotohanan talaga ay pinipresent. Now, sa totoo lang kasi, sabi nga tayo kasi mga Eastern people, tayo ay more on yung emotion natin. 'Di ba? Sabi nga pag magbabiyahe yung dalawang tao, let's say, yung mga Western guy, pag nagbabiyahe sila, ang dala nila books. Kahit mga magkakaibigan yan, kanya-kanyang libro yan. Pero yung mga Pilipino, kahit hindi na nagkakaarinigan kasi nga ingay ng sa sakyan, nagkukwentuhan pa rin. So, yung mind ng mga Western guy ay napaka-objective. Whereas tayo mga taga-Orient o mga taga-Asia o Eastern, muron tayo sa oral, and then napupunta doon sa masyadong yung emotion natin. Kaya pag sinabihan mo yung tao, parang pangit ang damit mo. Sabi parang bakit porke ba mumura na itong damit ko? Sabi mo sa'yo. Sabi, ikaw na, mayaman ka, hindi. Pero yung sinasabi ng tao siguro, maaaring mali yung word na ginamit niya, pero sabi niya, maaaring kasi kupas or kasi hindi planchado, di ba? So, yung set of people natin, yung kinagis na natin kultura, ay magkaiba yung way ng ating pagtanggap sa ating sa katotohanan. So, kaya tayo mga Pilipino, tanggap natin na talagang emotional tayo, hindi natin nakuha yung objectivity ng pinag-uusapan. So, yun, mahalaga sa akin na yung katotohanan talaga ay lumabas. Kasi lahat naman tayo nandun. Pinagpipray natin yung mga emotional or malagpasan din nila yung ganong level. Kasi minsan ginagamit ng kaaway yung ating ating damdamin para yung mga katotohanan so yun lang po. Okay. So yung point nun, nakuha yung point na yung pinaka-point was that yung about the truth will divide talaga. Truth will offend someone. Ang pinaka naging lang, nakita ko lang din doon siguro yung sitwasyon na yung pastor nakalagay. Kasi both side, they believe ano man yung posisyon nila, yun yung katotohanan. Kaya parang very offending parang nangyari kasi maraming nag-hold sa position sa kabila.
So kaya parang offending na parang ang nangyari is na parang suppress yung konting stand. Diba po? But siguro basahin ko lang ito, no? In Ephesians chapter 4 verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all in all. But to each one of us, grace has been given as Christ appointed it. This is why it says, when He ascended on high, He took many captives and gave gifts to His people. Verse 10, He who ascended is very... that was verse 11. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching and by cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect a mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him the whole body, joined and held together by every supporting ligaments, grows and builds itself in love as each part does its works. So, ang tanong, if worth it ba pag-aralan itong election na kung saan minsan nag-divide siya. But kung titingnan natin yung scripture, talagang ini-encourage tayo ng scripture to really be mature in the knowledge of Christ, to really mag-mature tayo in the knowledge of the scripture. So, if there is a doctrine na kumbaga historically, kumbaga nandun yung orthodoxy ng doctrine na ito from the history, kumbaga nandun hinuhold ng church, though iba't iba ang view ng pagpatungkol sa election, but sa panahon natin ngayon, I believe is kumbaga worth it pa rin siya. Though, yun na nga, iba-iba ang magiging reception ng bawat isa, though, depende sa pagtanggap kung ano sa kanya yung election, pero ano man ang maging resulta nito sa baba, di ba? Ang mahalaga pa rin is from the scripture is we must grow in the knowledge of Christ, in the knowledge of God. We must grow in the scripture. So I believe bilang mga ministers ng Word of God, napakahalaga na ito po ay pag-aralan natin. Again, siguro hindi lang po kasi naging malinaw nakaraan. Sa ating samahan, nagkasundo po tayo na wala tayong doctrine na i-impose. Siguro parang ang naging view lang nakaraan siguro nagsimula na parang wala tayong doctrine na pag-uusapan. Pero hindi talaga siya hindi siya hindi siya possible kasi tayong mga pastor, every time magsasalita tayo, mag-uusap tayo, magbabasa tayo ng Word of God, ng Bible, at in-expound natin yun, tinuro natin, doctrine na yun. So, ang pinaka-point lang talaga is we don't insist. Hindi natin ini-insist yung doktrina ni Dave kay Julma, though we present this at nasa inyo na yun kung tatanggapin niyo. So, ang nangyari lang nakaraan, siguro yung sitwasyon lang natin ng artist na pag-uusapan natin. So, dahil nga po na ipipresent yun, yung iba na naniniwala, yung iba ayaw naman. At dahil maraming naniniwala, so, ang nangyari, yung konti, parang tingin nila sila ay, ang tawag dito, parang hindi, may term basta parang aloof sila. Aloof sila na parang, kasi kumbaga yung karamihan ito yung hold. But yun na nga,
we don't impose or we don't insist ano man yung doktrina na dapat panghawakan ng isang kasamahan po natin. But again, based on the scripture, napakahalaga na pag-aralan natin itong mga doktrina ito. So, ibig sabihin, Pastor, yung election, like yung view ng Calvinism, you take hold of that as the truth. Okay. So, iyan yung ano, yung view kasi pag marami kasing allergic pag binanggit Calvinism, Arminianism. So, dito po ang sa atin kasi we just want to sa ating pag-aaral ng biblical study natin na hindi tayo nagbe-base doon sa kumbaga hindi yun yung absolute, yung supreme authority, yung kumbaga mga theological principle ng mga tao na kung saan lumabas throughout the history. But doon pa rin talaga tayo sa scripture. So, at pag-aaralan natin, ano sinasabi ng scripture, kasi yun lang dahil nga ngayon, parang pag ang upbringing mo ay nandoon ka sa kumbaga sa camp ng Arminianism, pag binanggit ang Calvinism, talagang sarado na agad ang isipan na mga Calvinist yan, so mga elect yan, so ganun. Yung iba naman, ang mga Calvinist naman, sa camp naman nila, pag Arminianism, ito yan sila, free will yan. So, ang nangyari, parang parang may stigma na. Diba na parang pag ito ka, ganyan, parang may division na. But dito nga po, ang atin lang is pag-aralan based doon sa scripture. Though, alam naman natin, sa tagal ng history, di ba, daang taon na nakalipas, libo na kung saan kung ano man yung mga pinag-uusapan dito ay napag-aralan na pag-usapan na yan nakaraan. So kaya dahil nga pinag-uusapan natin nalathala na may mga tao na kung saan nagsulat. Kaya parang nasasabi is view ng Calvinism yan, view ng Arminianism yan. So kaya hindi talaga tayo makakaalis doon sa nakaraan. But ang mahalaga lang is kung ano yung talagang kumbaga yung from the scripture, tayo naman po naniniwala tayo na kumbaga ito yung supreme authority ng scripture. And then hayaan natin ang bawat isa na kung ano yung kanilang conviction through the Holy Spirit. Pag sinabi kasing truth na, pag sinabi yung Calvinism yung truth, ang paniniwala. In a way, dahil nga may mga theological principle na na-define, galing pa rin sa Bible, so medyo, kumbaga parang unacceptable yun Pero kung babalik pa rin tayo, tingnan natin kung ano talaga sinasabi ng scripture, so much better yun. Kasi yun talaga yung truth. The absolute truth kung ano yung sinasabi ng scripture. So, bali, tanggalin natin yung term na Calvinism. Yung pinakahawakan ninyo ngayon, sabihin ko ninyo. United kayo po natin sabihin. Wait, ka nagsuot niyan, bro? May vibes na. Pinapaniwalaan niya na yan yung katotohanan based on your discovery of the scriptures. Tama po. Though iba-iba naman kami, Hindi kami nag-usap-usap. magkakaiba kami ng, hindi naman, for example, yung pinapaniwalaan ni Pastor Joel Pabuan, hindi talaga niya pinapaniwalaan. Diba? So si Dave, iba rin. So nagkataon lang na kumbaga sa pag-aaral ng bawat isa, nagtugma-tugma doon sa pagdating sa soteriology, pagdating sa sovereignty of God, pagdating doon sa kumbaga sa election, pagdating doon sa kung ano pa yun na patungkol sa soteriology. Though wala naman kaming personal na kumbaga na ang tawag nito na talagang inimpose sa bawat isa. So but dahil nga po sa kasi may mga question ito nangyari po sa si Julmar, bakit bagitin nga lang bro, no? Kasi nasa sila, bro? Parang nasa ang tawag nito
Kumaga parang minsan nag-question ka, di ba? Na parang, ito ba talaga ang sinasabi ng scripture? So, parang dumating sa ganun. Confusion. May confusion. Siya naman, hindi, ano yun? Basta. Pagdating nung pandemic. Diba? So, sa kanya pag-aaral, nakita niya, kumbaga itong mas malapit. Diba? Ito kasi talagang galing na doon, sa camp na yun. So, galing sa Eagle Baptist. Yun yung kanyang, kumbaga, yung kanyang studies ko si Pastor Joel. Ako naman, yung akin naman, one time, nag-aslang ako. Sabi ko, napakaraming, kumbaga, ang tawag dito, interpretation. Sabi ko, kung merong pinakamalapit na interpretation, lahat may mga strength may pinakamalapit na interpretation, ito yung mga church fathers. Kung paano na, kumbaga, naunawaan nila, inahayag sa kanila ng mga apostles, sila yung pinakamalapit. So, nagdigla ako yung history, and then, so yun yung nag-lead sa akin. So, but kung tatanungin po niyo, Pastor, na ba't kami nagkaganon, hindi, kumbaga, I believe it's because of, kumbaga, yung curiosity natin, or kumbaga na parang na-lead tayo ng Lord doon. So, again, para sa akin, nag-side ako doon, nag-trust ako sa position na yun, because I read that on the scripture. So, yun yung pagkakaunawa ko doon sa sinasabi ng scripture. Kasi let's say kung halimbawa tatayuan ko yung ganyang klase, para sa sitwasyon ninyo ako. And for me, yun yung sinasabi ng scripture. Basing yung sinasabi ng scripture, i-impose ko yan. Kailangan kong i-impose yan kasi dapat yan. So bakit hanggang ngayon hindi siya nagiging point of imposing? Na parang nilalabas na natin na kailangan ng pag-usapan is to add up sa wisdom natin. Kasi kung tatayuan natin yung sa katotohanan, talagang i-impose ko yan sa lahat kasi dapat yan. Opo. But dahil nga po ang sistema po natin, kung anong meron tayo is that hindi naman po tayo isang denomination. Tayo po ay, kumbaga, fellowship at nagkasundo po tayo nakaraan na whatever man yung doktrina ng bawat isa is gagalang natin. At tayo po ay, itong ginagawa lang natin, itong biblical study, is hinahayaan po natin ng scripture ang siyang kumbaga na makita ng bawat isa kung ano sinasabi ng scripture. So, at doon sa tulong ng banal na Espiritu, parang yun yung napagkasundoan na karaan. At kahit nga po si Pastor nag-a-attend din siya, kahit hindi siya pananiniwala sa election or sa ganito. So dahil nga po pinag-iisa tayo ng pag-aaral lang natin So for example, pagdating sa eschatology, so iba-iba tayo ng posisyon sa eschatology. Diba? So, binabanggit ko na posisyon, and then, magkamasaya tayo na yun yung mga posisyon, pero naniwala tayo we are brothers in Christ. So, yun po yung, nangyayari. Example, no? Siya naniniwala sa infant baptism. Kami, kami against doon. At saka wala silang rapture, ha? Wala silang rapture. Raptor? Raptor ba? Kulay-pula. Ayun, kaya nga, mga malalaking yan. Pero, because of maturity, kumbaga, as an individual, ating ginagalang yung bawat posisyon. Though, hindi talaga minsan maiwasan minsan na-offend yung isang kabaro natin, pero naniniwala din ako na it's part of dealing of the Lord in our maturity. So, sige, tuloy. Okay na po, Pastor. Pwede tayo magtuloy doon sa kung gaano pa kahalaga ito. Nabanggit na nila kung mahalaga. Ang tanong nakaraan, makaka-apekto ba sa isang mananampalataya sa kanyang kaligtasan kung hindi siya nag-hold sa doctrine of election? Kung hindi naman niya alam yung doctrine of election, ligtas pa rin naman siya. Or hindi ba siya maliligtas? So parang gano'n, medyo malalim ito. Or maybe, alam niya, in a sense na yung knowledge, pwede ko pero hindi siya naglalando. Dito naman sa service. Kumbaga alam niyo lang, parang parang knowledge lang meron siya. Pero hindi siya nag-hold doon. Parang gano'n, no? So,
So, kung nakaka-apekto ba ito sa kaligtasan ng isang tao? Siguro iba't ibang view pa rin tayo. Kasi yung view ko nabanggit ko na ka dun sa ano, no? Siguro simulan ko na sa akin. Sa akin, basta naniniwala akong kaligtasan is ang means niya is through justification by faith alone. So, na-justify tayo by faith alone. Magitan ng pananampalataya lamang sa ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. At once ang isang tao ay na-justify siya by faith alone, justification is so powerful na talagang it will maglilid sa kanya ito sa sanctification. At in the sanctification, again, ang means ng sanctification ng Diyos, ng Diyos sa tao, okay, meron siyang means, okay, para i-sanctify tayo. Yung word, ito yung mga means of grace niya, yung word, yung sacraments at prayer. So, kung may word doon, di ba? So, may verse sa I think Ephesians, di ba? By the washing pamagitan ng paghugas ng by the washing through the word, di ba? So, kung may word doon, then patuloy nating maunawaan ang salita ng Diyos. Enlighten tayo patungkol sa salita ng Diyos. So, eventually, dahil sa pagdidig natin sa Word of God, eventually naniniwala ako in the sanctification of a certain believer, eventually maunawaan niya, in a sense, yung doctrine of election. Eventually. Yun yung position ko. So, ang tanong, paano pag hindi niya naniwala? Hindi niya naniwala, namatay siya, hindi niya naniwala sa doctrine of election. At that justify naman siya by faith alone. I believe pa rin na in a sense, di ko rin masabi kung naniwala ko siya o hindi. But in a sense na, umaga, yun yung position ko, di ba? Parang ganun, pero sa aking pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. So, yun, as long as ang isang tao ay na-justify by faith alone, sa-sanctify siya. At maunawaan niya yung election, maunawaan niya yung redemption, maunawaan niya yung predestination. So very clear sa sinasabi ng scripture from my standpoint na talagang inelect ng Ama yung mga niligtas niya. So, ayun, kaya po. Sila na. Asa lang na. So, nakaka-apekto po ba? Nakaka-apekto sa kaligtasan ng isang tao kung hindi niya alam ang election? Pwede ba siyang hindi maligtas? Ay, magandang tanong dyan. Pareho bang ligtas kung Arminian ang iyong or Calvinist ang iyong? Oo. Di ba? Parang gano'n. Sa malalim. Gano'n. Pwede po, di ba, Pastor? Parang gano'n. Pastor Joel. Sabihin niyo. Hindi ka ba mauna? Sige. Kung pinili ka ng Panginoon, kay Calvinist ka, kay Arminian ka, iligtas ka. Sabi nga ni Charles Darwin. Charles Darwin. Di ba? yung Baptist na British si Spurgeon. Sir Spurgeon. Hindi raw kagaya ng kabayo, malalaman mo daw yung yung may kulay yung kanyang yung balahibo niya dito. Kung ano siya ba ay kabayo or mule or yung donkey. So, sabi niya walang ganun eh. So simple sa mga Kristiyano, hindi mo malalaman talaga. So kaya ang ano lang doon eh, yung means of grace, talagang iano mo na ituro mo talaga yung salita ng Panginoon. Kasi nga, though yung fruit ay makikita, but then yung sa loob nun, ay hindi mo na, wala ka nang capable na ma-discern or makita kung siyang may ligtas o hindi. Pero kaya nga ang mahalaga dun eh, yung continuous na yung godly living, kumbaga isa sa mga outward na nakikita natin. Kasama naman din yung effect. Wala kang effect. Hindi yung effect na election, wala ka.
Sa kaligtasan pa lang yan. Kaligtasan mo lang kung makaka-apekto ba, affected ba ang kung isang Kristiyano ay hindi niya alam na siya ay elect, ligtas ba siya o hindi, makaka-apekto ba sa kanya kaligtasan. Ayun, masang tubanda rin, hindi. Hindi, no? Kasi pag sabi mo kanya yung regardless kung Calvinist siya or Arminian siya, basta kinelect siya ng Lord, ligtas siya. Yun yun. Yun na yun. Ako naman. Sige mo. Tapos na mo. Kasi ang binanggit niya mananampalataya eh. So, parang ni general niya, no? Pero sa akin, i-specify ko, pastor at yung pangkaraniwang mananampalataya. Okay. Magkaiba yun. Oo. Sa ang tatayuan ko kung sa pangkaraniwang mananampalataya ay maligtas siya, no? Pero pag yung pastor, siyempre kung hindi yun ang turo niya, kung hindi yung tamang katuruan, so magiging false teacher siya. Di ba? Okay. So may warning doon ang Panginoon tungkol sa false teacher. Kaya magkaiba. So yung hindi niya alam yung katotohanan, kung hindi niya alam yung katotohanan, iba tinuturo niya, di ba? Para sa akin, sign yun na hindi siya sa Panginoon. Although, hindi naman para talaga sa akin, kundi yun yung nakita ko sa scriptures. Ngayon, doon tayo kasi ang tanong niya sa pangkaraniwang mananampalataya. May sinabi sa atin sa 1 Corinthians 12, ang sabi rito, but the manifestation, basahin ko 7 hanggang 8 but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. 8. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Although, meron din tayo ng mga sinasabing mga kaloob, kaya lang, ang dating dito is, meron talagang yung level, no? Mas nakahigit siya sa mga iba. No? At yun na ipinaglilingkod niya sa iglesia, sa kapakinabangan ng buong iglesia. So malinaw yung katotohanan na hindi lahat mag-a-arrive doon sa mataas na or malalim na kaalaman tungkol sa bagay na yan. Kasi mayroong ibinigay sa kanya, word of wisdom, word of knowledge, di ba? So magkaiba talaga. Kaya, yun ay nasa will ng banal na espiritu. No? Doon sa isang ligtas, ipinaalam yung ganong katuruan. Doon sa isang ligtas, hindi na niya nalaman yun. Di ba? Pero, pareho silang sumampalataya sa ating Panginoon Kristo at naniwala na ang kaligtasan nila ay sa tinapos na gawa ng ating Panginoon Kristo at wala nang iba. Para yung kagaya nung nakapako doon sa krus, talagang nagtiwala lang siya sa Panginoon Kristo at wala na. Di ba? Alam nga, yung sinabi ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Pinagtiwalaan niya yung sinabi ng Panginoon. And we believe na siya'y ligtas. Di ba? Kasi hinirang siya ng Panginoon. Okay. So hindi niya nalaman din yung doctor ng election. Wala ko ng klase. So yung kay Pastor Joel naman po, hindi naman niya. So, depende. May kabay mga ngaral o ikay pangkaraniwan naman na ng palataya. So, kapag ikay mga ngaral, dapat alam mo yan. Kapag pangkaraniwan ng palataya, pwedeng i-reveal sa'yo ng banal na spirito o hindi. Kasi yan po yung stand. Yun. So, meron pa po ba? Save sila pareho yung kung Calvinistic view or Arminianism. Kasi naman, di ba, yung justified ka, syempre, diretso ka ng sanctification, and then that's a sign that you will proceed to the glorification at the end. So, save sila pareho. Yung importance para sa akin ng doctrine of election is hindi doon sa save ba siya o hindi, kundi doon sa effect how a Christian is walking on his or her Christian life, or in other words, sanctification niya. Yun ang sa akin sa church na hinawag, yun ang mas benefit na nakikita ko, na na-appreciate ko kapag naunawaan ng isang Christian yung doctrine of election is, para sa akin, mas napapadali akong pangunahan sila sa pagpapasok ko sa kanila. Kasi hindi sila although mamaya pa siguro yung tanong na to, pero yung effect na sa akin, iba kasi yung
kanilang motivation as they walk on their Christian life, sila ay Christ-centered and not man-centered. For me, yun ang na-obserbahan ko. Pag naunawaan nila yung doctrine of election, they will be Christ-centered and not man-centered. At based on my experience, dahil siya sa bang tayo naman, kinatagal na, nag-Christian na, back and forth, no? Tutuloy, tutuloy ko. Because they are not Christ-centered. Because they are always man-centered. Parang if you ask them, why do you go to church every Sunday? Kasi may problema ako, kailangan ko ito, pag-solve ng problema, wala naman. Why do you go to church? Kasi pastor, mag-take ako ng board exam next month, kailangan talaga para makapasa ako. Kung nakapasa na, hihinto na. Right? Kasi parang for them, hindi mataas ang kanilang pagtingin or hindi talaga si Christ yung motivation nila. Pero pag naunawaan din yung doctrine of election, liliit sila to the point that they would just put in their hearts na it is all only by the grace of God. It is only a gift of grace from God. Kaya ang nangyayari sa kanilang Christian life, talagang si Christ lagi ang sentro. So hindi nila hinahabol yung mga bagay na patungkol sa sarili lang nila, kundi kaya sila natutuloy sa kanilang sanctification or Christian life. It's because of wala silang take na kung si Christ lang talaga. Kasi malinaw sa kanila yung doctrine of election na parang yung isang taga-church na bago lang siya Christian, noong pandemic lang siya naging Christian. Sabi niya, Pastor, grabe no, si Lord. Kasi naunawaan niya yung doctrine of election. So hindi ko pinapalalim lang sa kanila, pero nandun yung point. Sabi niya, sige Pastor, nung nag-work ako sa bangko, tapos hindi ko kayo kilala, merong isang taga-church na yung pinsan niya ma-assign dito sa Puerto, and then 1 month lang. Nangyari, after 1 month, hindi pa tapos yung 1 month, nagka-pandemic. So, naiwan yung pinsan ng taga-church. Anong pinsan sila. And then, ilang buwan kaming walang Sunday service. Pero nakabalik sila na kami ng physical service. Pagbalik namin, inausap ko to, sabi ko, Sir, mag-wait tayo ng mga work week natin. So, isang tama siya nag-work. Pero, may plan na siya na babalik na siya ng Manila sa head office. Pero nangyari, nakapag-win kami ng ilang mga taga-bangko. And then, yung isa doon na na-win, leader na siya ngayon sa church for, to make the long story short. Siya nagsasabi niya, Pastor, no, grabe. Nag-work lang ako dati, pero hindi ko akalain na ito na ako after 3 years. And then, sabi niya, Pastor, kung makalimutan, first Sunday na church ko, ang song is Christ is Enough. Sabi niya, simula pa lang ng pag-church ko, first day pa lang, sabi niya, parang pinapoint na ako na simula ngayon, ang magiging motivation mo, why you are walking in your Christian life is Christ only and not anything else. Kaya, dahil naunawaan niya yun, talagang, sabi niya, Pastor, tulong-tuwa ako, salamat kasi dito ako napunta sa church. At ito yung tinuturo sa amin, kasi nga may mga kaibigan din siya ng mga Christian din daw. Pero nakikita niya na talagang hindi si Christ yung kanilang motivation. Hindi si Christ yung center ng buhay nila. Pero siya nga, nag-connect itong naunawaan yung doctrine of election, lalo niyong na-appreciate. At nung Sunday nga, nung topic na nag-give grace, habang nag-preach nga, nag-uling luha niya. Kaya sabi niya, Pastor, hindi ko pala kailangan ng motivation. Sa pag-ibig ko, kailangan ko lang pala manunawaan yung truth. Salamat, Pastor, kasi kumuha ka ng biblical truth. Yung parang lang. Kaya, for me, no, important ang doctrine of election. Hindi doon sa save ba siya o hindi, kundi sa pagpapastor natin doon sa mga hinahawakan natin, pag naunawaan nila, magiging madali, o hindi pa lang madali, no? Pero hindi ganun kabigat silang pangunahan sa kanilang Christian life dahil sila mismo, ang motivation nila ay si Christ sa buhay nila. So yun po yung sa akin, personal na. Okay. So parang yung pinabanggit ko ninyo is that kapag naunawaan nila yung doctrine of election, ang kaligtasan nila ay wala silang participation doon. Tama, no? At pinili lang talaga sa Panginoon. At ito ay malaki ang tulong sa kanilang sanctification. Kumbaga, hindi pilit or kumbaga talaga makikita natin yung sanctification. Though, ayun nga, may mga hindi naniwala sa election, pero matindi rin yung sanctification nila. So, but sa experience ko is that talagang
nakita ninyo kung paano nila naunawaan yung election at nakita ninyo yung pagbabago talaga sa kanila. At siyempre malaki yung mga piring na. Hindi tayo pwede kasi na. Sige po, sino gusto magbahagi po sa inyo? Importante ba yun yung doctrine of election sa kaligtasan? O kanina may binanggit, hindi man sa kaligtasan kung hindi dahil sa kanilang walk o Christian walk nila. Kasi dami-dami yun eh. Sir Reed? Sa akin po yung salvation. Actually, bago pa dumating itong mga sabi ng church fathers, nandoon na yan eh, sa scripture. So, especially Paul, Sir Paul, sa mga teachings niya, ganun talaga yung ngayon, na-discover ito ng mga nauna sa atin, ng mga kilalang mga tao. So, but I do believe na nandyan man sila, yung mga church fathers na or wala, nandyan yung katotohanan yan. So, i-reveal talaga ng Panginoon. Nauna na sila. So, kung na-reveal noon, hindi nagbabago ang Panginoon sa kanyang pahayag. So, naniniwala ako sa ganun. Ngayon, ang salvation, ang tao kasi pag naligtas, sapat na kasi yung marinig niya yung gospel eh. At pagkatapos yung salvation, naligtas yun. Wala siyang alam doon sa election, regeneration or mga doctrines na yan. Wala siyang alam. Pero ang katotohanan, nandoon siya. Kasi pag siya tinanggap niya so ang nag-ano lang para sa akin, ang nagbibigay lang talaga ng importante dyan yung message sa tinanggap niya regarding salvation. So, kung ang tinanggap niya ay totoo, totoo yung kanyang salvation, and then sa kanyang bukog faith, sa discipleship, ma-learn niya yung mas, ganun pala yun, ganun pala ka. So, doon siya lalago sa mga ganun, kaya discipleship. So, after salvation, discipleship para mag-grow siya in the knowledge of Christ. Then, lalo niyang ma-realize, ganun pala, yung pinili ako noon, tinawag ako sa pamamagitan ng gospel. At sinasanctify ako ngayon. So, maintindihan niya yung sa moment of salvation, wala siyang alam talaga. Basta tumanggap lang siya. So, yan yun. Okay po, salamat Sir Rina for your input. So, again, yun nga, yung tumanggap, wala naman siya initially, hindi naman alam yun eh. Yung mga doktrinang yun eh, basta naunawaan niya yung gospel, by faith, tinanggap niya yung gospel. So, nandun yung kaligtasan. Nandun yung regeneration, nandun yung, kumbaga, yung blessing, yung spiritual blessing na tanggap niya. The moment na na-justify siya by faith. So, sige. Wala po ba kayong babahagi? I totally agree. Balik kaya na. Si bro, wala pa. Kinig lang po. Yung question ulit, yung question. Yung question. Ano question? Para ikaw ulit. Yung question, no? Kung nakaka-apekto ba ito sa kaligtasan. So, madaling sabi mo, no, may, kung i-evaluate natin, kung nakaka-apekto ba ito, siguro generally, hindi. Hindi siya nakaka-apekto kung alam ng isang pagdating sa kaligtasan. Okay, hindi siya makaka-apekto kung alam ng isang mananampalataya o hindi. Pero kapag ikaw, kasi kay Pastor kanina, na kung ikaw ay tagapagturo, malaking epekto sa ito. Kasi dapat naunawaan natin ang turo ng Biblia.
on that aspect. At ang sabi naman ni Pastor Dave na malaking tulong ito sa sanctification ng isang mananampalataya. Kasi nakita niya, kaligtasan niya, hindi talaga, kumbaga, wala siyang participation doon. Ang Diyos lang talaga. At even kahit, dahil nga election ito, even kahit yung kanyang faith na hindi rin galing sa kanya, gift ito ng Lord. Kaya siya nanampalataya. So, yun. Okay. So, Ako pas sige. Hindi, pala ako. Yung akin lang, yung parang sa 12, no? Sa sinabi ni Jesus, di ba, I have chosen you 12, no? At isa sa inyo ay, di ba, parang gano'n, no? Sablo. Si Judas na yun, di ba? Tapos nun, talaga lahat tayo, no? Ako pagbasa natin talaga, lahat tayo, pinanganak pala tayo, no? Sa Psalms, alam mo ng Panginoon, no? Ibig sabihin, parang chosen na rin tayo, di ba? Chosen generation na tayo. Tayo na lang talaga yung, tayo na lang yung pag tuwing natin sa salita ng Panginoon, tayo na lang talaga yung parang tumatanggi. Yun yung point ko doon. Kaya tama rin si Pastor na, Pastor Dave na talagang katulad nung kay Judas, di ba? Alam niya na yun, nagka-cast up, nag-ano sila ng... Pero yung heart talaga, no? Yung tiwala sa Panginoon, yun yung wala siguro kay Judas, di ba? Kumaga parang hindi yung pinakawalan. Yung pagmamahal, yung tulad sa 11, no? Siya talaga yung iba eh. Kasi alam ng Panginoon yung heart talaga niya na, di ba, parang ganun ba? Uy! Uy, nabol. Salamat sa pizza. Si ang chosen din, di ba? Si Bukadnesar. Ang takbal na muli eh. Humingi siya ng, di ba?